Ang origins ng globalization ay minsang sinasabi na nasa modern era kasabay ng pagkadiskubre ng mga trade routes. Kung susuungin pa natin, makikita rin natin ang ugat nito sa sinaunang mundo sa pamamagitan ng Tyrian o Phoenician civilizations, trading ng kanilang sikat na purple dye na ang tagumpay ay ma-attribute din sa imbensyon ng Phoenician alphabet. Ayon nga sa Greek mythology, sa Levant daw o modern-day Lebanon, hinanap ni Cadmus at ng ibang Tyrian brothers ang kanilang kapatid na si Europa na kinidnap naman ni Zeus sa form ng isang puting toro. Ang history at mythology ay napagsasabog sa magandang paraan. At kung titignan mo ang iba't ibang mitolohiya tulad ng Greek at ng Hindu, marami ang pagkakatulad at hindi mo maiiwasang mapaisip na baka galing nga lang sa common ancestors ang kwento. Tapos nagsanga-sanga na lang sa iba't ibang bersyon at kultura. Pero paano nga ba nangyari yun? O ganun nga ba ang nangyari? Ang Holy Trinity ng Hindu mythology, si Brahma, si Vishnu at si Shiva ay napakaparehas sa tatlong supreme gods na sina Zeus, Poseidon at Hades. Sa maraming pagkakataon, magkaparehas si Zeus at si Indra. Maraming babae at nagtatransform sa iba't ibang paraan. Ang paboritong sandata ni Zeus ay ang Thunderbolt. Sa Hindu Puranas, itong si Indra ay naglalabas din ng thunderbolts kapag nagagalit siya at closely associated din ito sa langit at ulan. Ang mga Hindu gods ay naninirahan sa Mount Kailasa tulad ng pagtira ng mga Greek gods sa Mount Olympus. Meron din yung eksena ng existence ng bata ay kinatatakutan ng kanyang ama dahil sa propesiya kaya palihim itong pinalaki. Ganun ang naranasan ng batang si Krishna mula sa kanyang father figure na si Kansa na kanyang maternal uncle. Ang konsepto ng langit at ng impyerno ay parehas din kung saan ang mga ginagawa mo nung nabubuhay ka ay makakaapekto sa pwesto mo sa impyerno. Well, impyerno ang sinabi ko dahil sa ibang kwento ang langit ay nasa impyerno rin. Ang mga hukom ng underworld na sina Minos, Rhadamanthus at Aeacus ang magdedesisyon kung ang individual ay nabuhay bilang isang bayani, sakto lang o masama. Ang mga bayani ay ipapadala sa Elysian Fields. Ang mga kaluluwa na 3 beses nang na-reincarnate na muhay bilang bayani ay may karapatan na matransfer mula sa Elysium Fields patungo sa Isle of the Blessed, katulad ng sa Moksha. Si Thanatos ang kamatayan, parang si Mrityu na diyosa ng kamatayan sa Hindu mythology. Ang god of death na si Yamraj ay si Hades. Nung una ay wala siyang gaanong ginagawa dahil walang mga mortal, pero nang maisip ni Zeus na gawing laruan ng mga tao ay wala nang naging atarasan. Ang origin din ng mga tao ay isang interesting na kwento. Nakiusap si Zeus kay Prometheus na gumawa ng mga mortal para sa kanyang kasiyahan at para na rin may tumira sa mundo at sumamba sa kanilang mga Diyos. Si Prometheus, kaya ng creator na si Brahma, ay walang gaanong hilig sa pagsamba sa kanya at mas gusto niya na kasama ang mga tao sa komunidad. Tinuturuan sila. Mapapansin mo na kahit papasok siya sa top 3 main gods, walang gaanong templo para kay Brahma. Ang ibang Diyos ay feel ang sarili nila. Kung magpapatuloy pa tayo, halos hindi matatapos ang pagkakaparehas. Si Eros ay kay Kaamdeva. Ang origin ni Aphrodite ay katulad ng origin ni Lakshmi mula sa dagat. At ang origin ni Athena ay tulad ng kay Saraswati. Si Akshayapatra ay tila katulad ng sa Ampora na siyang biniyayaan ni Zeus na hindi mauubos, kung saan ang Amrit ay ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos, isang special honey na nasa fermented drink form na tinatawag na nectar. Ang mga Greeks ay may guardian deities din, tulad ng kila Devata o Oryodevata. Napaka-importante para sa mga mortal na pumili ng mabuti sa mga Diyos at huwag gagalitin ng iba. Ang pagsamba sa mga Indian gods naman ay hindi dahil sa takot. Ang relasyon nila sa mga Diyos ay mas malalim at dahil ito sa respeto, dahilan para mas maging masarap ang pakiramdam nila. Meron ding mga pagkakaiba sa kwento ng pinagmulan ng mga tao. Naniniwala mga Greeks na bago ang lahat, bago ang time at ang meaning, ang meron ay chaos.
At ang purpose ng mundo ay ang sumulong mula sa chaos na to, dahilan para ang liwanag ay maipanganak mula sa kadiliman. At mula sa ibang primordial deities nang galing ang Titans. So in other words, ang buhay ay nagmula sa simple patungo sa komplikadong form. Pero ayon sa Puranas, wala raw permanente, maging ang kaguluhan o kapayapaan. Sinusundan nilang isa't isa sa isang cyclical regularity. Kaya sa oras na ang singularity ay makuha sa isang punto ng oras at ng space, magkakaroon muli ng kaguluhan. Tayong mga tao ay tila parang Sisyphus na trap sa isang monotonous, meaningless na cycle na walang katapusan. Ang tema ng incest inabanggit din sa Greek mythology, kung saan ang Uranus o yung sky ay anak at asawa din ni Gaia o yung Earth. Hindi naman yung tabo at requirement sa simula ng universe. Although may mga halimbawa din sa Hindu mythology, walang masayang parte sa mga narratives doon. Ang chapter Shatapatha Brahmana ng Yajurveda ay tumukoy sa Brahma Saraswati, kung saan si Brahma na gumawa kay Saraswati ay na-inlove sa kanya. Ang mga ganoong klaseng bagay ay hindi pwedeng walang kapalit pagdating sa Hinduism. Ang isang tema na laging binabanggit sa Greek mythology pero hindi na fokusan sa Hindu ay ang gender fluidity at homosexuality. Hindi naman sinabing hindi yun nag-i-exist, pero maaring nire-reflect nun ang sariling prejudice ng mga tao. Ang isang kwento nga dito ay tungkol kay Shikhandi nang turuan ng leksyon ni Narada, si Hermes sa Greek mythology, si Maya nang gawin siyang babae ni Vishnu at tila binura ang alaala nito tungkol sa sarili. Nabuhay ito ng masaya at binigyan pa nga ng anak si King Taladvaha. Si Lord Ayapa mismo ay bunga ng pagsasama ni Shiva at Vishnu sa form ng Mohini. Maraming aspeto ng Hinduism na napaka-accurate scientifically, pero ang advantage na meron ng Greek sa Hindu ay ang prevalence ng Latin at tila nagbibigay ng kasiguraduhan ng anumang scientific discovery o discovery ng elements o celestial bodies ay nakakuha ng Greek o Latin na pangalan base sa kanilang properties. Dahilan para magkaroon to ng higit na significance sa Western world na putok sa siyensya. Malakas ang presensya ng Latin sa nomenclature, kahit pa medyo mahirap para sa atin na malaman kung ano ang nauna, ang elements of nature o ang mythology. Ang mga similarities ay hindi lang naman sa pagitan ng Hindu at ng Greek mythologies. Meron din sa Norse, sa Babylon, Mayan, Persian, pati na rin Egyptian. Para bang galing lang silang lahat sa isang orihinal na libro, tapos pinalitan lang ng mga pangalan at ginambol-jambol ang mga pahina. O baka naman human creativity lang to na dinagdagan ng exaggerated na kwento base sa ilang katotohanan. E di ba gano'n naman talaga ang mitolohiya? O baka lang merong pang mas malalim na dahilan. Pero all in all, itong mga mitolohiya, nabigyan naman tayo ng masasayang kwento, naturuan tayo ng leksyon at syempre napasaya. E di ayos rin naman, hindi ba?